Tayo dadako ng mga kapatid sa ating pakikinig na mensahe natin Panginoon at awitin natin ang isang awit bago ibigay sa ating pastor ang mikropono. Sa KFC, Brad, awitin natin yung awit na Just a Closer Walk. Hallelujah. I am weak but thou art strong. Jesus gave me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Hallelujah. Just a closer walk with thee. Run it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through these worlds of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, dear Lord, none but thee. Hallelujah. Let's worship Him. Just a closer walk with thee, and grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely on to thy kingdom sure, to thy shore. Hallelujah. Just a closer walk with thee, and grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Sa chorus, minsan pa. Hallelujah. Just a closer walk with thee, Pastor Ed, and grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, the Lord, let it be. Glory, glory to God. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Magbukas po tayo ng ating mga Bible sa Book of Hebrews. Chapter 4. Dito sa verse 1. Sama natin verse 1 hanggang 10. Buuin natin. Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest. And if any of you should seem to come short of it, for unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest,
although the works were finished from the foundation of the world. For he spake in a certain place of the seventh day of this wise, and God did rest the seventh day from all his works. And in this place again, if they shall enter into my rest, saying therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Again he limited a certain day, saying in David, today after so long a time, as it is said, today if you will hear his voice, harden not your hearts. For if Jesus had given them rest, then will he not afterward have spoken of another day? There remaineth therefore a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Let's pray. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa mga salitang ito na aming binasa at aming bubulay-bulayin. Nawa ikaw ang magpakahayag at mangusap sa amin ng mga mensaheng ito na magiging kaunawaan at kapahayagan sa amin. Abutin mo ang bawat isa, Lord, at patuloy mong katagpuin sa kanilang mga suliranin at pangangailangan. Lalo tigit ang mga pahayag mo sa iyong mga mensahe. Ikaw mag-take control ng buong bahagi ng gawain. At sa iyo po ay aming nilalagak ang lahat ng ito. Hallelujah sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pa yung makaupo na. Glory to God. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran, believers na narito sa ating panambahan ngayon. At isa pong biyaya at pagpapala na nagkaroon kami ng gawain kahapon. Nagkaroon kami ng service at hindi ko akalain na may service. Ang alam ko ay ministerial meeting lang, ay naging service. At pinagpala po mga kapatid yung gawain dahil may nagdala ng laptop, may nagdala ng projector, may gitara, may ilaw, naging service na po yun. Nakinig yung mga loved ones nila Sister Rosal, mga Seventh-day Adventist, mga nag-aaral ng theology, at mga pinsan ni Brother Jaime nandun. Maganda po yung gawain, maraming nakinig, pati yung taga-aquatic na inspector doon ay nakinig, kaibigan naman ni Brother Mar na kasama namin. Kami dalawang sasakyan, isang Super Kids at isang Starex. Nauna sila ron. At siguro ngayon, paparating na sila. At ang Diyos po ang nagbigay ng maayos na paglalakbay at lahat ng mga needs at pangangailangan. Nakasama rin yung ating kapatid, Brother Boy. Nakasama si Brother Boy. At saka dalawang taga-Kalawis po yun nakasama. At maganda po ang naging gawain. Yung mga katanungan ay talagang mahalaga, yung mga naging questions sa Q&A. At nag-enjoy po maging ang mga pastor na sinama ko. Kami ay siguro nasa 8 hanggang 10 manggagawa yata yung kasama doon. At ganda po yung naging gawain. At ang Panginoon ang tunay na nag-provide ng lahat. Kaya I believe na kung may binhi doon sa dakong yon ay sila po ay magkakaroon ng kauhawan sa salita. Amen? At napakalayong lugar pero nang aming tignan yung kilometers, as in layo dang pala ng Kalatagan. At minsan mas mahirap pa pala magbiyahe sa Batangas dahil traffic. Doon wala kaming traffic, dire-diretso. Dalawa lang sasakyan nakasalubong namin. Nung nasa Sierra Madre kami, dalawang sasakyan lang nakasalubong namin. Kaya smooth ang biyahe po. At maganda rin yung aming doon, kaunting time, relaxation, at napakarami po mga pagkain, mga seafoods, andun. Kaya yung pong nakasama mga kapatiran doon ay nag-enjoy. Si Ado, nandun si Ado At saka si Clinton, nandun si Clinton.
Sino pa ba? Mga youth na nakita ko ron. Simon ba yun? Simon. Kaya, praise be to God. At ang mga ministers ay babalik yata doon sila. Ewan ko kung paano. Kaya, glory to Jesus. At binigyan kami na maayos na panahon kahapon. Maganda po. Walang mga bagyo-bagyo o ulan. Smooth ang aming paglalakbay. Walang aberya. At ang mahalagang parts doon ay merong acquaintance or bonding yung mga ministers. Tapos nagpalakasan sa mga problema, question and answer. At maganda po yung idinulot ng bonding na yon ng mga ministers. At bagamat talagang maraming mga kapangailangan, maraming mga priority, pero minsan ay kailangan po nating bigyan ng daan ng ganong bagay, di ba? Yan ay kalakasan ng mga ministers. Sila ay mag-gathered, mag-fellowship, di ba? Sa pamamagitan ng Word of God. At siguro sa walang pagtatagal, ewan ko kung nakarating na sila Brother Jaime. Text sa akin. Dadako tayo sa chapter 4 ng Hebrews. Isa ito sa mga natalakay natin pero hindi natin pa nadiinan. Isa rin ito sa mga na-take up kahapon. Sabi rito, let us therefore fear. Tayo nga'y mga takot. Baka ang pangako ay makahulag po sa atin. Sabi rito, baka ang pangako ay tayo ay makahulagpos nga sa atin ang kapahingahan. At marami ang hindi nagsipasok dito. Yung pangako pala na sinasabi sa chapter 4 ay rest. Amen? At napakahalaga po na maintindihan natin ang word na rest. Sa Old Testament, tinawag yan Sabbath. Sabbath means rest. At sa Old Testament ay may mga Sabbath. Sabbath na mga araw, Sabbath na mga taon, Sabbath na mga buwan. At ang ikapitong araw ay tinawag na Sabbath. Hindi po tayo nag-worship ng Sunday dahil sinasabi natin ang Sunday ay Sabbath. No. Ang Sunday ay first day of the week. Ang Sabbath ay Saturday. But ang literal day na Saturday ay isang tinatawag na Sabbath, hindi sa atin, kundi sa mga Hudyo. Amen? Yan ay tinatawag na ika-7th day na kanilang pinangingilin. Okay? At hindi yan yung absolute rest. Sapagkat ang gumanap ng Sabbath sa Old Testament at hindi masumpungan ang kapahingahang ito ay hindi pa rin siya nakakasumpong ng tunay na kapahingahan. Dahil siya ay gumagawa pa rin sa kanyang sariling gawa. Dito ay matatalakay natin sa chapter 4. Kailangan ko na isang mambabasa sa Tagalog. May microphone tayong ilalaan sa kanya kung sino yan. Diba? At magiging tagabasa kayo ngayon. Diba? Sa chapter 4. Okay. Pwede rin kayong gumamit ng computer at nasa projector yung verse ng chapter 4. Okay, so sabing ganun dito, verse 2, pakibasa. Chapter 4, verse 1. May Tagalog na ba tayo? Tayo nga, sabi sa Bible, ay matakot. Diba? Baka ang pangako, diba, ay lumagpas sa atin. Hello, nga, Martes. pakibasa. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Okay, amen. Kaya yun po mga kapatid. Verse 2. Verse 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya Amen. ang nangakarinig.
So, maaring ang mga salitang marinig, okay, sabi dito sa Bible, sa verse 2, ay hindi maging profit sa atin, hindi maging kapakinabangan, kung ang salitang narinig ay hindi haluan ng pananampalataya. So, we need faith. Pag may nagsasalita po, nandun yung ating tinatawag na trust. Nandun yung ating belief. Diba? Sa salitang naririnig. Nandun yung ating hindi lang tinatawag na paggalang, hindi lang tinatawag na pagkatakot, kundi nandun yung ating tinatawag na pagtitiwala. Diba? Sa mga pangaral at salitang ating narinig. Kasi kapag ang isang bagay ay pinagtiwalaan mo, pinartake mo. Diba? Pag sinabi sa iyo, nag-alok sa iyo, Brad, tikman mo, masarap yan. Salamat, Brad, masarap nga. Hindi naman tinikman, wala din, mga kapatid. Hindi niya pinartake. Ewan ko ba kung masarap talaga yan. Pero sinabi, hindi, masarap nga. Brad, di mo naman tinikman eh. So, ibig sabihin ka na ipartake. Di ba? Ano man bagay yan na salita ng Diyos na pinangaral sa atin, kailangan natin ipartake. Amen? At yun ang sinabi sa verse 2. Okay. For unto us was the gospel preached. Ang ebanghelyo pinangaral sa atin, ganun din sa kanila. Ngunit ang salitang ipinangaral ay hindi, ano tawag dito? Hindi nagtibay sa kanila. Sapagkat hindi hinaluan ng pananampalataya ang kanilang naririnig. Kaya ang mensahe po, hindi lang basta pinadadaan lang natin o pinadadaloy. Kasi pag ginanon mo ang mensahe, para bang sinabi, mo lang magkwento na magkwento, matatapos din yan. Diba? Ganon ang nangyayari. May ilang ganon. Diba na ang salita'y pinadadaloy lang. Diba? Na kung saan ang oras ay diba may bagang ganyan, nagtatrabaho, lalo arawan, tingin ng tingin sa relos. Malapit na. Okay, matatapos din yan. Kunyari, gagalaw-galaw. Pinadadaloy lang, pero walang tinatawag na naganap. Diba? Alam ko mga nagpapagawa ng bahay, lalo pag arawan kayo, asar na asar kayo. Dahil yung mga gumagawa, nagpapalipas sila ng oras, pinadadaloy lang yung oras, sa mensahe po, hindi pwede yon. Pag pinadaloy mo lang ang oras at ang mga pangangaral, natapos ang mensaheng wala kang nakuha. Diba? Dapat dito, hindi mo hayaan kada service na wala kang makuha. Na wala kang tinatawag na matanggap. Kinakailangan sa bawat mensahe naririnig mo, ito ay mag-manifest sa iyo at i-accept mo at haluan mo ng pananampalataya. Kaya yung mga duminig noon ay hindi nakasumpong ng kapahingahan. Sapagkat hindi na hinaluan ng pananampalataya ang mga narinig. Verse 3, Brad. Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon, gaya ng sinabi niya. Gaya ng aking isinumpa ang aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanlibutan. Amen. Ano pong ibig sabihin, no? Mga salita yun? So, ang tinatawag na redemption is over. Before the foundation of the world, ang lahat ay natapos na bago pa itatag ang sanlibutan. Ang ibig pong sabihin, kahit naisagawa na, kahit nakita niya na, natapos niya na ng una pa ang tinatawag na paraan ng kaligtasan at ang lahat ng tinalaga dito, ang Diyos din, mga kapatid, nakita niya na merong hindi magsisipasok sa kapahingahan ito. Can you say amen? Nakita niya na meron tinatawag na mahuhulog sa biyayang yon at hindi makakatanggap ng tinatawag na biyaya ng mga mensaheng yun. Sapagkat, ano sabi rito, ngunit sa atin na mga naniwala, for we which have believed do enter into rest. Okay? Kaya, yung mga naniwala ay nagsipasok sa kapahingahan. Ano po ba itong kapahingahan? Sabi nung tinatawag na isang grupo, ito daw ay certain day. 6 na araw, gumawa ka ng gumawa. Pero pagdating ng 7 araw, magpahinga ka. Wala kang gagawin ni anuman.
Yung pong kapahingahan na yon ay tinatawag na sa kapahingahan sa araw. Pero hindi nangangahulog ang ikaw ay tumigil na sa iyong mga patay na gawa. Diba? Kaya silang nagsitupad nun ay nangangailangan pa rin ng panibagong araw. Okay, tuloy natin. For he spake, sa verse 4, Brad, Tagalog. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. 5. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Amen. So makita po natin na merong tinatawag na naka-ordain na hindi magsisipasok sa kapahingahan. Ito yung dumirinig ng salita pero walang pananampalataya. Ito yung may mga tenga pero walang naririnig at walang naunawaan. May mga mata pero walang nakikita. Okay? Sa kanila ang utos ay bilin at bilin. Utos at utos. Tingnan natin sa Isaiah 28. Dito'y kaunti. Bakit pa kaunti? Kung tutupad ka rin naman sa salita ng Diyos, itodo mo na. Dito'y bahagya. Diba? Parang tinitipid mo eh. Diba? Ang pagsunod sa salita. Dito'y kaunti. Dito'y bahagya. Ang tawag po doon, partiality. Ayaw niyang itodo ang kanyang buhay sa pagsunod. Diba? Parang yung mga sugalero noon ng panahon, ano ang sasabihin? Taya na lahat. Todo na. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, meron kang confidence dito sa mensahe na to, na itodo mo na sa kanya ang lahat ng paniniwala mo. Ilagak mo na sa kanya ang lahat. Isaiah 28, tignan natin. Hindi ka papasok sa kapahingahan kung ganito ang iyong pananaw. Isaiah 28. Tignan po natin yung partiality. Verse 10, 28 verse 10. Sige, basa. Nakakita na? Sapagkat utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Ang salita para sa kanila, silang nahiwalay sa suso o mga bata. Diba sa verse 9? Pakibasa uli natin yung verse 9. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? At kanino niya ipatatalastas ang salita? Silang nangalayo sa gatas at nangahiwalay sa suso. Mga babes to. Sabi ni Verban, Pentecostal babies. You cannot teach them algebra. How can you teach them algebra? Ang alam lang nila ay ABC. Can you say amen? Para kang nagsulot ng tinatawag na sintas ng sapatos sa isang napakaliit na butas, eyelet. Diba? Mabubusal-sal lang ang tinatawag na sintas. Kaya sa kanila, ang salita, dito'y kaunti, doo'y kaunti. Dito'y bahagya, doon ay bahagya. Line upon line. Diba? Bilin at bilin. Sabi ganon? Utos at utos. Bilin at bilin. Dito'y kaunti, doo'y kaunti. Mga kapatid, wala pong perfection yan. Paulit-ulit. Diba? Kailangan minsan lang ang salita sabihin. Pagkasabi, ipang-tweet mo na ng amen. Diba? Hindi yung laging nire-remind, laging nilalabag. Kasanayan na yun. Kapag ang mensaheng ito'y ginawa mong tradisyon, hindi ka mag-grow. Magiging isang traditional end time ka lang. Meron bang traditional end time? So sa denomination, merong diba? Tradisyon. Ang kanilang pagsunod ay tradisyon. Oh anak, mahal na araw na. Bango na. Oh mga anak, Pasko na. Magsimba na tayo. Tradisyon mga kapatid. Sa
Mensahe, kung gagawin mong tradisyon ng mensahe, uy, linggo na, maligo na kayo, magbihis na kayo. Paano po ang Miyerkules? Linggo lang ang ating tradisyon. Naging tradisyon, mga kapatid. Bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti. Tingnan natin sa 11. Hindi, sige Brad. Hindi, kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika, ay sasalitain niya sa bayang ito. 12. Na kaniyang pinagsabihan, ito ang kapahingahan. Papagpahingahin ninyo siya na pagod at ito ang kaginhawahan. Gayon may hindi nila pinakinggan. Yun ang ano. Yun tinatawag na mga taong nasanay sa bilin at bilin. Utos at utos. Okay? Dito'y kaunti, do'y kaunti. Yung pagsamba nila, kaunti. Yung pag-move nila sa mensahe, kaunti. Parang pigil na pigil. Diba? Ang kanilang pagpapasubject sa word. Eh, ang message, alam naman natin. Every word entitled us. What is the token? Diba? It's got to be word all the way. Diba? Kaya, mapapansin mo sa believer na walang token, may nagtanong sa akin yan, Pastor, paano po natin naman na malalaman na ang isang believer ay hindi pa talaga ganap at wala pang token? Alam po ng pastor yan. Sa pamamagitan ng ating manifestation sa salita, sa pamamagitan ng ating attitude sa salita, magmamanifest yung ugaling, dito'y kaunti, do'y kaunti. Brad, nag-holiness ka na. Ba't hindi mo pa itinodo? Joke lang ito, no? Pero may reality. Nakapantalon ka na. Bakit? Ginawa mo pang medya. Malapit na eh. Pwede nang tawagin pantalon eh. Ano tawag doon sa mga uso na yon? Puruntong. Parang si Dolphy. Nilubos mo na sana yung tinatawag na holiness. Diba? Sister, mahaba na yung buhok mo ah. Pero pinutol mo pa. Yun, yung bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti. Kung susunod ka rin sa mensahe, mga kapatid, it's got to be word. Diba sabi? All the way. Sundin mo na lahat ng mensahe. Huwag ka na magrason. Huwag ka nang magmormor. Diba? Kagaya yung discussion kahapon, Matthew 28 at Acts 2:38. Ang nag-utos naman daw ng Matthew 28 ay si Jesus. At ang Acts 2:38 naman daw ay alagad lang. Eh si Pastor Romy, iba magsalita eh. Ibig mo sabihin, Brad, ang mga apostoles ay mali. Hindi makakibo yung kausap. Di ba? Di ba sabi sa Biblia, kayo'y sasamahan ko hanggang sa dulo ng sanlibutan. Ang ganda po ng sharing kahapon. Di ba? Di ba yung pangalan ay titulo? Yung Father ay titulo, yung Son ay titulo. Makita po natin, kung susunod ka sa salita ng Diyos, tuparin mo ang kabuuan. Di ba? Tuparin mo yung tinatawag na kapunuan ng turo at aral para sa iyong araw. Di ba? Kaya hinahanap ng Diyos yung tinatawag na mga bride. Yung sinabi dito sa tinatawag na, ngunit sa atin na mga naniniwala, di ba? Ay pinapasok tayo sa kapahingang yun. Yun ang mga bride. Di ba? Dahil hanggat ang pagsunod mo sa salita ng Diyos kalahati, wala kang rest. Wala kang rest dyan. Kalahati. Kakabaka-baka. Ako, guilty ako. 50%. 50% lang ang aking obedience sa word. Guilty ka pa rin. Once na ikaw ay guilty sa salita, wala ka pa ring rest. Tama o hindi? Tama. Kasi ang pagsunod na ibinigay mo at inialay mo sa kanyang salita, kalahati. Pwede po ba pagdating sa langit, Lord, kalahati na lang po ang papasok. Papasukin mo na lang po sa langit ay ang aking espiritu at laman. Iwan ang kaluluwa. Hindi naman po pwede. Kailangan fullness. Diba? Kaya yung mga tunay na mga naniwala ay nakasumpong ng kapahingan.
Sa mensahe pong ito, mga kapatid, hanggat nag-i-struggle ka, hanggat nagugulumihanan ka sa mga turo at aral, wala kang rest. Diba? At ang mga gawa mo ay hindi titigil. Ano yung mga gawa? Reasoning, murmuring, diba? Unbelief sa word, partiality. Amen. Tingnan natin ang 12. 12 sa 8 na 28:12. Natin yung Tagalog. Na kaniyang pinagsabihan ito, ang kapahingahan. Kapag papahingahin ninyo siya sa napagod. At ito ang kaginhawaan, gayon may hindi nila pinakinggan. Sa bride, papakinggan yan. Pero yung iba, na 3 kinds of believers dito sa message, hindi nila papakinggan ang kapahingahang ito. Diba? Makikipag-struggle sila sa tinatawag na salita. Diba? Makikipag-rason sila, makikipag-debate sila. Word made flesh na nga, paano mo pa didebatihin? Diba? Kung ang manifestasyon ay faces of a man, okay ang debate. Diba? Kasi katalinuhan ng tao. Naglalaban, nagtatagisan ng katalinuhan ng tao. Isang dispensasyon ng mga theologians at scholar. Pero pumasok tayo sa dispensasyon ng tinatawag na prophet. Ito yung word made flesh. Kaya sa time ng word made flesh, hindi mo na kailangan debatihin ang salita. Hindi mo na kailangan questionin ang salita. Kailangan kang mag-amen sa bawat salita sa panahon, sa dispensasyon ng word made flesh. Can you say amen? Dahil ang salita ay nahayag na sa laman. Pero yung ilan na makapagtunggali sa salita, sabi dito, ay hindi magsisipasok sa kapahingahan. Ang tinatawag na times of refreshing para sa kanila, hindi dadating. Lagi po yung tinatawag na magi-struggle. Diba? Walang rest na masusumpungan. 13. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos. Yan. At utos at utos. Bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti. Upang sila'y mga kayaon at mga pahinga at mga balian at mga silo at mga huli. Yan. Dahil partial ang pagsunod mo sa salita, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Ang mangyayari sa'yo, mga babalian ka. Brad, mukhang nabalian ka. Oo, pastor. Hindi ko na ipamuhay ang fullness. Oh, Brad, mukhang nahihilo ka ngayon. Mukhang nahuhuli ka. Diba? Partial na pagsunod. Diba? Half word. Diba? Half seed won't grow. Diba? Hindi po pwedeng half seed. Kailangan whole seed. Itong mga grupong ito, mga kapatid, ay partial, bahagi ang pagsunod sa salita. Ito'y magdudulot sa kanila, mga kapatid, ng kapahamakan. Mababalian sila dyan. Sabi dyan sa Biblia. And they might go and fall backward and be broken and snared and taken. Yun ang mangyayari. Can you say amen? Mapapahamak doon sa tinatawag na kaunting pagsunod. Bahaging pagsunod. Balik tayo sa Hebrews. Hebrews 4 uli. For he spake in a certain place of the seventh day. Verse 4. On this wise, and God did rest the seventh day from all his work. Ang Sabat, mga kapatid, ay una ang Diyos. Ito ay God's Sabat. Nang ang Diyos ay magpahinga sa tinatawag na 7,000 taon, yun ay Sabat ng Diyos. 6,000 taon siyang lumikha. Gumawa. Pagkatapos ng 6,000 taon, means 6 na araw. Ang pang-7 araw ay pang-7,000 taon. Ang Diyos ay nagpahinga. Tumigil siya sa kanyang gawa. Kaya ang unang Sabat ay Sabat ng Diyos. Ang pangalawang Sabat
ay Sabat ng Israel. Itong Sabat na ito'y aking pakikipagtipan sa inyo, o bayan ni Israel, na inyong ang ipangilin, sabi, di ba? Ang araw na ito, ang ikapitong araw. So, hindi tayo kabilang doon. Hindi naman tayo Hudyo, eh. Di ba? Ito'y magiging isang memorial para sa inyo. At ang sumunod na Sabat ay ang hindi Sabat na ng araw, kundi Sabat na tinatawag na kapahingahan natin magpakailanman. Okay? Ito yung binabasa natin sa verse 4. Pakibasa sa Tagalog, verse 4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Right? At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 6. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Pag may pagsuway, walang rest. Say amen? Pag may paglabag, ay walang kapahingan. Kaya ang mensahe ngayon, fullness, upang maganap sa atin ang total rest. Complete rest. Yung word na shalom. Diba? Minsan nakikita nyo sa mga text, shalom bride, binabati ka ron ang tinatawag na kapayapaan. Diba? Binabati ka doon ang tinatawag na fullness ba, bride? Sabihin din ng bride, shalom bride. Ibig sabihin ng shalom is peace. Ang ibig sabihin ng peace is rest. Diba? Kaya pag nagagalit kayo, sinabihan kayo, shalom bride, ibig sabihin nun ay gumanti ka rin, peace be with you. Sa Catholic pag may misa, peace be with you. Peace be with you. Di ba? So sa message, ang ibig sabihin nun, shalom. Means rest. Kaya ang bride na meron ng new birth at kapahingahan ay may rest. Dahil ang salita hindi na nakahang sa kanya. Amen. Ang salita hindi na nag-iintay sa kanya. Ang salita ay naganap na sa kanya. Pag sinabing word made flesh, ang salita ng Diyos ay nahayag na sa kanya, sa laman. Pero may ilang hindi nagsipasok dahil sa pagsuway. Kaya sa message na to, mga kapatid, merong itinalaga sa pagsuway. At kahit anong gawin mo, hindi maiintindihan ang new birth. Kahit anong paliwanag ang gawin mo, hindi papasok sa kapahingahan dahil sila'y nakatalaga sa pagsuway. Tuloy natin ang 7. Ay muling nagtangi siya ng isang araw, ngayong pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Verse 7 ay ang last call. Ito yung tinatawag na kumbaga sa aeroplano, flight, ganito, this is your last call, diba? Kailangan, pumasok na kayo rito, pag wala pa, iwan ka. Kaya dito sa verse 7 na to, ngayon, present day, word for today, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Under dito sa panahon natin na ikinabubuhay, dito sa message na to, word for today, kailangan ma-recognize mo ang iyong message for your day and age. Pag na-recognize mo ang iyong message for your day and age, diba, ikay makakasumpong ng kapahingahan. Pag hindi mo na-recognize ang iyong message for your day and age, walang rest. Diba? Mag-i-struggle ka. Walang kapahingahan. Kaya dito, pag narinig mo ngayon, present, ang kanyang mensahe, huwag mo nang papagmatigasin ang iyong puso. Kundi ikaw ay magkaroon na ng obedience sa word, sa mensahe. Sapagkat ang mensahe sa atin ay refreshing. Diba? Napakainit po ng panahon ngayon. Ano po yung hinahanap ng tao? Pag uhaw na uhaw. Diba? Isang basong malamig na tubig. Yun ay refreshing in these last days. So, ang tipo ng refreshing, sabi sa message, ay revelation. Can you say amen? Stimulation of revelation.
Kapag ikay na-stimulate ng revelation, ito'y refreshing. Diba? Magre-rejoice ka dahil sa kapahayagang na-unfold sa'yo. Meron bang ganyan eksena sa Biblia? O yung Samaritan woman, hinulaan ni Jesus. Totoong wala kang asawa. Sapagkat ang pang-anim na iyong kinakasama, hindi mo pa rin asawa. Na-revive ang Samaritan woman. Napuspos at nagsisigaw at nagsabing, "Come see a man who told me all things." May revelation na na-unfold. Yun ay refreshing. Ay ang tunay na nare-refresh. Diba? Nagmamanifest sa kanya. Yun tinatawag na patotoo. Diba? Once na tinatawag na meron kang refreshing, dala-dala mo yung joy. Dala-dala mo yung kagalakan na ipagsabi ang truth na narinig mo. Diba? Pipihitin ka nito, i-stimulate ka ng truth na to. Naalala niyo one time kwento ni Barbanam, nagbabasa siya, biglang may na-reveal sa kanya mensahe. 2:00 yata yun ng gabi, ginising niya ang kanyang asawa. Bago siya mag-preach, kinaumagaan, gusto ko, ikaw muna ang unang makakatch up ng revelation na to. Pupungas-pungas si Meda nun. Meda ba yun? Nakinig sa kanya. Silang dalawa, ilang oras nag-sharing doon sa revelation na na-unfold sa kanya. Yan ang stimulation of revelation. Diba? Gusto mo kaagad, may makakatch up. Gusto mo kaagad-agad, may makapick up nung tinatawag na understanding na na-reveal para sa iyo sa araw na to. Can you say amen? Hallelujah. Kaya yun po yung sinasabi dito. Today, present. Hindi sinabing, sabi nga sa Biblia, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi na bukas. Hindi na makalawa. Sapagkat ng panahong ikay nanganib, pinakinggan kita. Sinaklolohan kita sa panahon ng iyong pangangailangan. Kaya sabi, now, this is the day of salvation. Kaya sabi sa message, today, if you will hear His voice, ito na ang kanyang voice ngayon, harden not your heart. Huwag mo nang patigasin pa ang iyong puso. Huwag mo nang palampasin pa itong katotohanan ito na na-unfold sa iyo. Itong truth na nabubuksan sa iyo, huwag mo nang ipagpabukas pa. Kasi may mga taong ang ugali, ganun eh. Ay, pwede naman bukas yan eh. Huwag na nating rasin, pwede naman bukas din. Sa salita ng Diyos, kailan ras? Kailangan, pag tinanggap mo ngayon, kailangan puspos. Makumpleto ang salita ng Diyos na yan, na iyong naririnig. Verse 8. 8, Brad. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Kung itong mga tinatawag na rest na natanggap na mga Hudyo ay natanggap na nila, dapat satisfied na sila. At wala nang another rest na ipipreach. Diba? Kung ang tinatawag na rest at sabat na itinuturo ay sabat ng araw, bakit pa magbibigay si Joshua ng another pa na rest? So, ibig sabihin, ang sabat ng araw ay incomplete. Ang sabat ng araw ay anino ng mga bagay na darating. Ang sabat ng mga araw ay tipo at paglalarawan ng tinatawag na original na sabat. Kaya yung tinanggap nila na paggunita at pangingilin sa literal na araw ay hindi pa sapat sapagkat si Joshua ay nagbigay ng panibagong araw. Tuloy natin. Ano ang araw na yon? May natitira pang ang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Hindi sinabing tinatawag na Hudyo, kundi bayan ng Diyos. Kaya sabi ko doon sa sharing, ang tinatawag na kingdom of God is not meat and drink. Walang kaugnayan ang literal na pagkain at literal na araw sa kaligtasan. Ha, Pastor? Tama po ba yung narinig ko, Pastor? Meron po ba tayong mababasa? Meron. Pakibuklat ang Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Yung pong meat and drink po ba dyan? Baka naman pong spiritual na meat and drink. Hindi, literal na yan. Kasi yung spiritual, yung kingdom of God. Yung peace and joy. Pero yung literal na pagkain at inumin,
Hindi daw yon ang kaharian ng Diyos. Kasi may mga tao ang mindsetting. Kingdom of God ako, kaya masagana, mayaman, maraming pagkain, maraming inumin, kaya kaharian na kami ng Diyos. Tingnan mo, pinagpapala kami. Kasi ang kanilang mindsetting, pag pinagpapala, anak na sila ng Diyos. Hindi po. May mga anak din ng demonyo na pinagpapala. Totoo po yun, mga kapatid. Minsan, pinuna ni David, Lord, ba't po sila? Ang mga kaharian na yan, mas mayayaman kaysa sa amin. Kami pang mga anak mo ang nagdidildil ng asin. Dapat sana po kami ay mas mayaman kaysa sa kanila. Sabi ng Panginoon, kung ginawa ko kayong ganyan, ang puso ninyo ay magiging malayo sa akin. Kaya ginawa ko kayong ganyan upang ang puso ninyo ay mapalapit sa akin. Dahil pag wala ng bigas, Lord. Diba? Pag wala ng barya, Lord. Laging iyak Diba? Pag may trial sa buhay at may bayarin, oh Lord. Mayayaman, tumatawag pa ba ng Lord yun? Drug Lord. Hindi Lord. Ibang Lord nila. Ang Lord nila ay money. Diba? Ang kasaganaan ng mundong ito, yun ang kanilang Lord. Pero ang believer, din naman si Haring David. Yun, sabi ni Haring David, now naintindihan ko na. Yung law of yung tinatawag na balance. Binabalance mo pala, Lord. Diba? Kaya, yun yung sinabi doon sa Biblia. Sapagkat, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sabat means rest. Kaya sabi ni Jesus, I think sa Matthew 11, kayo nabibigat ang lubha, pasanin ng aking pamatok, at makasusumpong kayo ng kapahingahan. Diba? Sobra na, dalain mo sa buhay ang susi, mensahe. Aliwin ka ng mensahe. Sobra na, dalahin mo So, ang comfort mo, yan isang brother, pastor, lumbay na lumbay po ako. Grabe pong kalungkutan ko sa buhay. Ang kailangan mo ay si Kristo. Diba? Siya ang aaliw sa iyo. Siya ang comforter ng ating buhay. Siya ang tunay na rest. Amen? Kaya kung ang literal na kapahingahan ay Sabado, at si Jesus araw ng Sabado nagpagaling, so ibig sabihin, nilabag ni Jesus ang Sabat. Pero sabi ni Jesus, ako ang Panginoon ng Sabat. At may kapamahalaan ako na tinatawag na baguhin ito. May kapamahalaan ako kung anong gagawin ko sa aking kautusan dahil siya ang Panginoon ng Sabat. Yung mga Hudyo na may Sabat ng araw, sinisita nila ang mga alagad. Ano ba yan? Sabado gumagawa. Si Caro may kahapon, ibang tanong, Brad, sa inyo mga Sabadista, siguro marami ng pinatayan. No? Bakit naman po? Bait nung bakit naman po, Pastor? Kasi di ba pag araw ng Sabat, bawal gumalaw, bawal gumawa. Paano yan pag araw ng Sabat? May bibilin kayo, hindi na kayo bibili. Hindi na sagot ng bata yung sagot. Kasi sa Old Testament, bawal gumawa. Pupukulin, stone unto death pag lumabag. Amen? Kaya, merong exemption. Dito may talata akong babasahin. Dito, meron tinatawag na mga tao na may exemption pagdating sa tinatawag na Sabat. Yung tinatawag na scripture na sinabi ko doon sa Bimapa. Okay? Sabi rito, paano, Brad, sabi ko doon sa doktor doon sa Bimapa, may mabasa ako sa iyo sa scripture, nilabagan Sabat. Pero pinawalang sala naman ni Kristo. Oh, meron? Meron. Babasahin ko sa iyo. Sige, pakinggan mo. Sabi rito sa 12, okay, how he entered into the house of God and did it, si David ang tinutukoy, but he said unto them, have you not read what David did? When he was hungered and they that were with him, nang nagutom si David, pumasok siya sa isang
templo, how he entered into the house of God and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests. Pinakialaman ni Haring David ang tinapay dahil sa gutom. Or have you not read in the law? Hindi mo nabasa sa kautusan, how that on Sabbath days, na sa araw ng Sabat mismo, ang mga saserdote sa templo ay winawalang halagang Sabat at sila'y walang sala. They profane the Sabbath and they are blameless. Can you say amen? Kung ang pangalawang Sabat ng mga araw ay malabag mo, meron pa ring inilaanan Diyos sa iyo na tinatawag na provision. Diba? Kaya hindi tayo pwedeng i-judge ni naman. Sabi sa Colossians 2, sa mga pagkain, sa mga araw, sa mga ceremonial, hindi tayo pwedeng i-judge ni naman sapagkat tayo ay pinalaya na sa tinatawag ng mga kautusan. Pinalaya na tayo sa mga tradisyon. Amen. Hallelujah. Ang luma ay kanyang niluma upang ang bago ay dumating. Sabi sa Hebrews chapter 8. Diba? Niluma niya ang luma upang ang bago ay dumating. Tignan natin sa chapter 8 ng Book of Hebrews. In that he said, a new covenant he hath made the first old. Now, sabi rito, that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Niluluma niya, mga kapatid, yun tinatawag. Unang tipan. In that he said, a new covenant he hath made the first old. Gumawa siya ng tinatawag na bagong tipan, kanyang tinatawag na niluma ang una. Ang una ay kanyang niluma upang ang tinatawag na may kasiraan and waxeth old is ready to vanish away. Upang ang tinatawag na luma ay lumipas. Kaya nga, yun tinatawag na unang tipan niya sa Sabat na mga araw ay kanyang tinatawag na inabolish. Abolish na po, mga kapatid, yun. Diba? Ano sinabi niya sa Tagalog? Diba yung binasa ko? 12 ba yun? Doon sinasabi niya, isang bagong tipan. Ito ay New Covenant. Ang message natin ngayon ay New Covenant. Ano ang bagong tipan? Ay linuma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Kaya sabi ni Branham, diba, I must decrease, he must increase. Kaya ang tinatawag na unang mensahe ay lumilipas. At narito, may bagong mensahe na dumarating. Kaya nga, ang luma, ang una ay niluma. Datapat nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. So, yun ang tinatawag na pakikipagtipan ng Diyos, mga kapatid, sa tinatawag na 7 church ages. Lumipas. Yung tinatawag na unang pakikipagtipan. Kaya dito sa Hebrews chapter 4, kapit na tayo magtapos dito sa Hebrews chapter 4. Verse 7, again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, matapos ang mahabang panahon, as it said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Kung nabigyan na ba sila ni Joshua ng kapahingaan, bakit pa niya sasalitain ang panibagong araw? Verse 9, this remaineth therefore a rest to the people of God. Kaya nga, sa bayan ng Diyos, sa bride, ang Diyos ay nag-ordain ng tinatawag na kapahingahan. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Kaya, sino ang nakapasok na sa kapahingahan? Verse 10. Sapagkat ang pumasok na sa kanyang kapahingahan,
ay nagpahinga na naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So, lumilitaw sa mensaheng ito, mga kapatid, kung ikaw ay may new birth na, ang old birth ay hindi na po kumikilos. Ang old soul ay patay na. Ang mga lumang gawa, hindi na umiiral. Hindi na gumagalaw. Hindi na nagmamanifest sa atin. Di ba? Sapagkat nagpahinga na sa kanyang mga gawa. Kaya kung masumpungan mo ang kapahinga ng Diyos, titigil ka na sa iyong mga gawa. Dead. Di ba? Walang pinagkaiba yon sa dead. Separated from the things of the world. Kaya ang mga bagay na iyong gagawin na ay ang mga gawa ng Diyos. Meron ka ng kapahingaan. Kaya yung mga namamatay, nilalagyan ng rest in peace. You say amen? Hanggat ikaw ay old soul pa, walang rest. Lahat ng mga gawang makamundo'y gagawin mo. Lahat ng mga pag-aalinlangan ay magmamanifest sa iyo. Wala pang rest. Pero pag namatay na yung old soul, magkakaroon na siya ng rest in peace. Tama, mga kapatid? Sabi, huwag mo nang hukayin siya. Siya ay patay na. Ang new birth ay hindi parang isang damit na inuubad. Isasabit dito sa tinatawag na hanger. Diyan ka lang. Just in case. Pag kinakailangan, ay pwede kitang ibihis uli. Hindi daw ganon, mga kapatid, ang new birth. Kasi kung ganon ang new birth, pwede mong hubarin mo na yung new soul. Old soul, halika. Meron ditong nangungulit eh. Gustong subukan. Ibibihis mo uli. Hindi daw ganon sa mensahe. Iba na. Pag ikaw ay tunay na namahinga, hindi lang dinivorce mo yun. Kundi yun ay namatay at nabulok. At nabura sa alaala. Diba? Paano gagawin mo ngayon? Nabura na. Diba? Kaya bago nang nilalang. Meron na siyang rest. May kapahingahan na. Yung dati na umaabala sa kanya, nang didistorbo sa kanyang buhay, wala na. Diba? Kaya yun yung tunay daw na kapahingahan. Kung yan literal na araw, pasalamat ka, Sabado ngayon. Diba? Kapahingahan ko. Isang araw ka lang, magiging banal. Pag Lunes hanggang Biyernes at Linggo, demonyo ka. Hindi ganon. Yun po ang turo ng tinatawag na isang literal lang na araw. Pero ang ating kapahingahan mula Monday hanggang Sunday, 24/7, patay na siya. Ang lumang pagkatao. Siya ay meron ng rest. Amen. In the presence of God, ang bride. May rest na. Okay? Kaya ito po yung tunay na Sabat. Ang susunod na Sabat, diba, ay ang millennium. 7th day ay ang 1,000 years. Magkakaroon ng kapahingahan ang buong creation. Magre-relax ang earth. Magre-relax, hihinga siya, magre-refresh ang earth. Ang buong creation ay magkakaroon ng rest. Diba? Magkakaroon ng tinatawag na regeneration ang earth. Sisibol uli yung mga pananim. Yun po yung tinatawag na Sabat ng lupa. Diba? Sabat ng Diyos, nagpahinga siya. Pagdating ng Sabat ng lupa, magpapahinga ang hirap na dinadanas ng lupa. Alam mo, ang mundo, hirap na hirap din. May load siya na pinapasan. Every day, umiikot siya. Diba? Kailangan bit-bitin niya ang lahat ng load. Isa tayo doon sa nagpapabigay ng load sa kanya. Mga pollution natin, mga basura natin, mga kinakalat natin, diba? Yung mga toxic waste na kinakalat natin. Isa yon sa dinadala ng earth. Pero sa time ng millennium, titigil ang mga toxic waste. Titigil ang mga pollution. At ang rest ng earth ay darating. Kapahingahan. I hope na intindihan natin itong mensahe ng chapter 4 na ang rest, mga kapatid, ay ang promise. Ang rest ay ang new birth niya na ipinagkaloob sa atin na ang dating pagkatao'y wala na. Nilibing na, 6 feet below the ground. Hindi na siya pwede pang hukayin.
Kaya purihin ang ating Panginoon. Malinaw po yun. Yun ang tunay na kapahingahan ng bawat mananampalataya. Tayo po'y mananalangin.